na-realize ko nung nakaraan. Sabi ko, hala, wala pala akong ganun. Sabi ko, saan nakukuha ng gano'n na clothes? Tapos, ayan, kaya, tiyan ko ba yun? Kumukulong na siya agad. Guys, nag-isaw ako. Ang putla pa rin ng, ba't gano'n? Okay na nga yan. See you guys bukas sa mga pupunta bukas. Don't forget, guys, na andon ang mga P-pop groups ng Sulong 2025. So, ayun, if andun ang MNL48, sino pa ba? And many more P-pop artists na talagang pinaka-aabangan nyo. Kaya, aasahan kung andun kayo, guys. And if andun nga kayo, hello! Oh my God, parang bukas na yung first ever natin. First ever pakiwalaan. Feeling ko ikaw, Lux. Tapos sabi ni Brent siya daw. Tawag dito. Tapos, ang sabi ko? Ito na lang second ever na makikita ko kayo kasi first time, Dream Beyond. Tapos after nun, hindi ko pa kayo nakita ulit. Oo, first ganap bukas ng yung after mag-debut, guys. Baka ikaw teaching, ang layo mo teaching Relapse Live. Yes, Kuya Vincent, are you ready? Nagkwento ka ba dito, Kuya Vincent? Kuya Vincent, si Ate Sige think I'm ready. Wow, are you ready? Nag-send siya ng I'm ready. Wait lang, ako yung nabibingi dito sa boses ko, guys. Ba't ganun? Ay, super hina ba ng music? Lakasan ko onte. Parang, sobrang hina. Naririnig niyo ba? So, yan. And, later pala, may stop ang request nyo, guys, kasi masusunod yung nasa form. So, let's start the relapse night dahil hindi pala tayo makakapag super late. I'm sorry ulit, guys. Basta next time, gusto ko magka-part 2 to. And ang bala ko next time na magka-relapse night tayo, yung ambience, talagang lalagyan ko ng lights. Yung lights natin na nag-iiba-iba kulay para dama. Ngayon kasi hindi ako masyadong nakapag-prepare. Pero still, wait lang. Welcome guys. Welcome. Nasa MRT ba? Sorry na, Rufus, ha? Sorry. Wait lang. Bawasan nga natin. Nagagalit si Rufus. Wait lang. Officially. Hello! Wait lang. Hello, DJ Renan. Wait a minute. Mag-intro tayo. Dahil medyo madami na kayo. No? Hindi pa rin niya mahulaan. Ikaw, Kuya Gabi, no? Bandidos. Buendia. Ba't sabi mo? Ba't iba spelling? Ako pala ibabasa. Sorry daw sa'yo. Okay. Hello everyone. 17. Hello, Masterpiece. Welcome to Relapse Saturday, where we let ourselves feel, breathe, and remember. Remember yung mga nangyari noon, but know that you're not alone. I am around 48 Max, and together it's okay to ache, to heal together. Hey, okay. Let's go. So, Relapse Saturday din is, I want this to be a safe space, guys. Para sa mga stories niya and sa songs na gusto nyong i-play natin. So, let's go. Wait lang, may isa pa dito. Some days we move on, some days we look back. Welcome to Relapse Saturday, Masterpiece, where emotions resurface and Kuya Arman, and healing quietly begins. So, yeah, let's start with the first entry. Chanananin. Sino kayang first? Bibingo siya. Okay. Dat pala, hugot playlist mo na habang hindi ko... Ay, hindi. Sige, kung ano na lang gusto niyo muna dyan. Okay, let's go.
Hinaan ulit yung songs? Uy ba? Teka lang. Ayan. Ayan, okay na. Diba, mag-playlist ako nag-read ng stories. Naka-on pala yung, that pala, inaf ko muna to. Sorry guys, wait lang ah. Wait a minute. Wait lang. Hanap tayong hugot playlist. Pala, nagpagawa ako ng hugot playlist. Pero although hindi siya super, ang tawag dito? Hindi siya, guys, magiging entirely dito sa hugot playlist. Kasi, inisip ko, ano mas okay nyo? Ano mas okay sa inyo? After kong sabihin yung story nyo, tsaka ako i-play yung song na gusto nyo? Or yun yung ipi-play kong tugtog habang kinikwento yung story nyo? Anong gusto nyo? Anong mas dama? After ng story, sige. Ito na ba ang Google playlist? Wala namang iba. Ano to? Oh, Brent naman. Max, ano yan? Mang Tommy? Sino yan? Sino na naman to? Sino na naman? Blackjack, ikaw na naman ba yan? Try mo yung... Uy, grabe, Sydney, no? Uy, wala kang entry dito, Sydney, sa Relapse Night. Bakit? Mas maganda. Kung ano talaga, guys. Okay, let's make a poll. Sige, ganito. Mag-poll tayo right here, right now. Wait lang, mamili kayo, ha? Wait lang, gagawa ang poll. Para huwag kayo mag-away. Thank you po sa heart me. Thank you sa fast pop. Sydney, thank you sa heart me, Kuya Arman. Okay. Quick vote. Okay, guys. Listen. Okay. Yung smiley, kung gusto nyo, smiley, piliin nyo yung smiley if gusto nyo na yung song na ni-request nyo is kasabay ipi-play habang kinikwento ko yung relapse story nyo. Or yung sad face if gusto nyo na ibang song yung nagpe-play while kinikwento ko yung relapse story nyo. And then after mag-relapse story, then tsaka ipi-play yung song na gusto nyo. Then na nilagay nyo sa form. Okay, start. Ay, wow. Wow, medyo close ang laban. Uy, wag tayo. Bahala kayo dyan. Ano yan? Uy, 21 kayo dito. Nasaan na yung iba? Ulit ha. Smiley kapag gusto nyo kasabay ng relapse story yung song na pinili din nung nagsulat ng relapse story na yun. Sad face if gusto nyo na after pang magkwento tsaka ipi-play yung song. Ano yan? Ba't tay? Bakit tay? May kayo. Tay paano yun? Tay, it's a tie. Maano yung mic? Hinaan ko ba guys yung mic? Super lakas. Hi Kuya James! Hinaan ko guys yung mic. Sorry na Papa Jesus. Wait lang, huwag ka magalit. Isa pa. Again. Smiley kapag gusto nyong nagpe-play yung song habang kinikwento yung relapse story nyo. Yung crying, if gusto nyo na after pang ikwento, tsaka lang magpe-play yung music. Yun.
Wala nang echo, Kuya Vincent eh. Oh, naka-down na guys. Look. Oh. Wala na eh. Wala na siyang echo. Hindi ko sinadyang malakas yung mic. Yan, start na muna yung poll. Wait lang. Hinaan ko yung mic. Sabi nyo kasi kanina mahina eh. Yan. 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 Okay na, yung tunog. Hello, I miss you too, Marge. Uy, maghina naman si Marge bukas. Punta ka ba, Marge? Yan. Anong yan? Pati ko makita yung ano. Ano yun? Laban na ng mga admin? Oh, sige Marge, okay lang yan. Thank you, Gian, sa heart me. Thank you, Kuya Vincent, sa gift. Okay na, Mike. Ba't medyo lang? Papa Jesus, ano, hinaan ko pa, guys? What you think? Huwag nyo nang itay! Nakakainis! Ayoko na, huwag na natin ituloy ito. Huwag na natin ituloy ito. Eme kayo. Ano ba yan? Yung totoo, rematch. Last na to. Hindi na natin tutuloy. Sige. Smiley, kapag gusto nyo kasabay ng relapse story is yung song. Yung kumari habang nagkikwento ko ng relapse story, tumutugtog yung suggested nyo na song. Based sa form. Sorry na, Papa Jesus. Sorry na. Oh, sige, I will be a soft girly. Uy. Okay po, ganito na lang tayo, guys. Ang may-ari Eme. ng minamahal ko. Ikaw na pala. Pakisabi Ay, yung totoo. Tignan nyo, tie na naman yan. Pag ito tie, wala nang relapse na it, ha? magalala at okay lang ako. Hala. Eme kayo, guys. Yan ang iba Ba't 10 na lang yung bumoboto ngayon? kung talagang mahal mo siya. Ayun! May nanalo na. Panalo si Lux. And, sino pa yung mga nag-vote? Si Brent? Kuya Lee din ba? Kuya Lee. Kuya Lee rin, panalo. Sino pa? Hindi ko makita ibang bumoto, guys. Ayan na. Okay, let's start. Let's start. Thank you po sa heart ni Papa Jesus. Okay, guys. Wait lang. Check nyo nga yung audio. Wait lang, ha? Hello. Ayun. Ayan, ganyan ko lang yung mic. Okay, let's go. Let's do this. The first story is from... Wait lang. Okay. Oh, keep it anonymous. Sige. The first story is from someone anonymous. Itago na lang natin siya sa pangalang... Panot. Kala nyo ako lang Max Panot, hindi kayo din. Okay. Tingin. Ang dami. Wait lang. Sige. Tingin. Okay. Tingin. Okay. Feeling ko alam mo na kung sino ka sa song pa lang. Mga saglit na inilikha. Mali ako. Add Tokyo pala. Sorry na. Anong kasunod? Sahin. Manggiusan ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura. Iyong naipinta. Para bang alam niya nga abutin ng ganun katagal yung kwento niya, guys. Okay, let's start. Okay, sabi ni Panot.
Ay, parang wag ko nang banggitin yung school. My senior high school story. Hi, I'm Panot. Isang yung student way back 2023 ng isang medyo kilalang school sa lugar namin. Ba't medyo lang? Okay. Wala, hindi ko pala kayo kita, guys. Wait, I'll try to find a way. Nakita ko pa rin yung comments, ha? Wait lang. Nanlalabo yung mata ko, guys. Hindi effective yung glasses. Seryosohin natin. Wait lang. Ang aking buhay estudyante. Next time, sige. Yung ambience natin malungkot. Pati ilaw ko malungkot. Pati ako, sadness. Ang aking buhay estudyante ay napakasimple lamang. Sumasali ako ng mga organization sa school, busy sa mga school activities, busy sa pag-rehearse ng mga hill songs na tugtugin namin sa church, and busy din sa gawaing bahay pagka-uwi. One time, nag-announce yung prof namin na magkakaroon ng talent show ang strand namin. At pagkatapos ng ma-announce ng prof namin tungkol sa talent show, lumapit sa akin ng isa kong kaklase at tinanong kung gusto ko bang sumali sa pagbuo ng isang banda para makipaglaban sa ibang section. Pumayag din naman ako dahil nakasanayan ko na din naman na tumugtog sa stage and sa harap ng maraming tao. Ang sabi din nila sa akin ay gusto daw nilang maranasang mag-perform sa stage. Kaya pumayag. Ano yun, nag-aaway din kayo? Din talaga ako. Ganto na lang, guys. O sige, for this live, for this relapse night, ang gagawin natin is kasabay nung song, yung relapse story. Pero next, para wag na kayo malungkot, next time, ano naman, habang nagkikwento tayo ng relapse story, sad music. Tapos, after nun, isang request from the one na sumulat ng forms. So, mag-isip na ulit kayo ng relapse story. Okay. Nung mismong araw na ng talent show, maayos namin na-perform yung kantang hinanda namin. Pero hindi kami... Nag-next ba siya, guys? Wait lang. Ba't parang hindi siya nag-next? Sorry. Nasaan na ako? Pero hindi kami pinalad na manalo. Oo, panalo ka naman ba sa puso niya? Kaya lang relapse pala to, guys. Hindi man kami nanalo. Alam naman namin na panalo kami sa puso. Ng mga kapwa naming humanista. Isa na doon ang pagkapanalo ko sa puso ng isang babae mula sa ibang section. Uy. Hi, Rainflow! Isang araw, pagkakuha ko ng CP ko ay may nag-message sa akin na hindi ko naman kilala. Yun lang nga ba sinasabi ko, guys? Dami ko comments, sorry. Dun sa message ng taong yun is tinatanong ako kung ako daw ba yung isang gitarista ng group namin. Nag-apply agad ako ng oo at tinatanong sa kanya pabalik kung bakit niya ako pinadalhan ng mensahe at nagtanong ako kung ako ba talaga yung Ay, charot! Hala, sorry, wait lang. Nag-reply agad ako. Sorry, take two. Nag-reply agad ako ng oo. At tinanong sa kanya pabalik kung bakit niya ako pinadalhan ng mensahe at nagtanong kung ako ba talaga yung isa pang gitarista ng grupo namin. Ang kanyang kasagutan ay nagalingan daw siya sa akin, kaya kinuhanan niya din kami ng video na sa akin nakatutok yung camera. Taray, fan cam pala niya to, guys. Na aking ikinagulat.
mag-message siya sa akin ay nagsimula na din kaming magkamabutihan hanggang sa humingi na ako ng permiso para ligawan siya. Oo, at pumayag siya na aking ligawan. Makalipas ng ilang buwan, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Uy. Nag-message lang. Nagkalayo kami sa isa't isa, ngunit maayos din ang bilis na fall, ang bilis din nag-fall out. Ay. Ngunit naayos din namin agad na man yun. Pagkatapos niya na ay maayos ang naging samahan hanggang sa malapit na ang kaarawan ng kanyang kapanganakan. Tagalog na Tagalog talaga siya, guys. Ay pinaalam niya sa akin na imbitado ako sa kanyang 18th birthday at parte ako ng 18th candles niya. Natuwa naman ako dahil makikilala ko ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit may isa pa siyang sinabi sa akin. Yun ay imbitado din daw ang kanyang ex na siyang naging kanyang first boyfriend. What? Wait, sige. Pumayag naman ako dahil ang pamilya niya ang nag-imbita sa ex niya at may tiwala naman ako sa kanya. Lumipas ang isang araw bago ang kanyang kaarawan. Nagkita kami at sinamahan ko siyang bumili para sa kanyang kailangan sa 18th birthday niya. Matapos niya na umuwi din agad para maghanda sa kanyang kaarawan kinabukasan. Nag-alarm ako ng 12 a.m. para bumati sa kanya sa messenger ng happy birthday message ko. Ngunit sa kasamaang palad, masama ang aking pakiramdam at mataas ang aking lagnat. Kaya nagpaalam ako na hindi na ako makakadalo sa kanyang kaarawan. Ayos lang naman sa kanya yun at mas pinayo niya sa akin na magpahinga na lamang ako. Hinayaan ko siyang mag-enjoy sa kanyang kaarawan kaya hindi ko na muna naisipang mag-message sa kanya. Hanggang sa umabot ang kinabukasan. Nag-message ako sa kanya ngunit walang response. Iniisip ko na lang na baka napagod siya sa ganap ng kanyang kaarawan kaya nag-send na lang ako ng update sa kanya. Hanggang sa umabot ng update sa buong araw ko na kung saan pumunta kami sa hospital para magpa-check up at malaman na may pneumonia ako. Ay, hala ka. Papatuyo siguro to ng pawis, guys. Hanggang sa umabot ng 3 araw, wala pa din siyang mensahe pabalik sa akin. Iniiwasan ko mag-overthink pero hindi ko na din maiwasan. Hanggang sa bigla siyang nag-message at sinabi sa akin na, sorry kasi may nararamdaman pa ako sa XPF ko at pasensya na kung pinayagan kita na manligaw. Wait lang, guys. Grabe naman yun. Uy, sino to? Grabe naman yun. Parang, so nag-go siya, guys. Oo, aray daw, sabi ni Tin. Kawawa naman. They have a piece of advice para sa ating sender na to. Hindi na nga siya panood. Parang naawa ako, guys. Okay lang yan. Ayun na yun, Kuya Gabi. Ayun na yun. Ayun na yung... Wait lang. Payo mula sa akin. Huwag ka kasi mabilis na mabupol. Charot lang. Siyempre, hindi natin siya pwedeng sisihin, guys. Una sa lahat, di mo naman kasalanan na nahulog yung loob mo sa kanya, di ba? Diba? Siyempre, hindi niya napigilan ang kanyang heart na tumibok. Kaya lang sa maling tao. Ayun lang. Right. So, hindi pa siya yung para sa'yo. I think, ganun yun. Like, if para sa'yo, kahit
like sa hindi, kahit hindi sa tao, di ba? Even for opportunities, kapag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. So, hindi natin pwedeng ipilit yung isang bagay. Diba? But I think it's, huwag ko gagalit, pero siguro, it's a good thing na rin na bago pa kayo, like, naging official, sinabi niya na agad, na, ayun, kisa, alam niyo yun, although, yung fault is dinyag niya pa ng matagal na ng ghost, siguro di niya rin masabi agad-agad na kasi alam niyang mali, di ba? So, ayan. But it's not your fault. It's not your fault. Nagmahal lang naman siya eh. O, di ba? Honey, Kurashi. Yan. If it doesn't work, wag na ito. So, yun. Next time, don't give your heart too easily to someone dahil hindi lahat ay deserving of your time and emotions. Wow! Saan galing yun, Max? Hindi ko rin alam. Oo nga, nagmahal ka lang naman, sender, pero sa maling tao. Yes. So, I hope okay na siya ngayon. And yung pneumonia niya, sana hindi na rin, ano yun? I mean, sana magaling na siya ngayon, guys. Feeling ko, ano ba, mas nauna pang mahil yung pneumonia kasi sa kanyang heart. Demure ako, syempre, Lux. Of course. So, that's it. Ayun. Kung nakikinig man yung nagawa nun, sana wag ganun. Okay. Next. Oh, yes, please mention my name. Okay, this story is from Neo Koroshi. And ang kanyang song request is Tibok. So, let's play it. Wala naman akong masamang intention sa'yo. Neo Koroshi, nandiyan ka ba? Parang vulcanizing ng gulong sender. In short, panakip butas. Oo nga eh. Uy, tapos ganun ginagawa niyo sa akin. Sabi niyo, back burner ako, guys. Oo nga. Huwag kang papayag na ganunin ka, sender. Deserve mo nyo all the love in the world, guys. So, I hope na one day ma-receive niyo pabalik yung love na binibigay niyo. Yes. Yes. Okay. So, from Neo Koroshi, please mention the name. Neo Koroshi, are you there? Uy, Papa Jesus. Pwede bang i-comment mo yan next makakalimutan ko yan eh. I-comment mo kapag yung ang gagawin na natin, di ba, yung Relapse Night Part 2 is magpe-play tayo ng ibang songs habang nagkikwento. Maalala nyo guys Ngayon, ito munang gantong setup. Oh, para tayo lahat. Okay, Neo Koroshi. Paano ko to sisimulan? Ha ha ha. Wala naman ata si Neo Koroshi. Ever since dumating ang 5th gen, nag-iba ang ihip na. Ano to? Nag-iba ang ihip ng hangin para sa akin. Halos magtatatlong taon na ako MNLO sa March next year, pero ngayon pa lang mas naramdam ko pa talaga ang pagmamahal ko sa MNL 48. Mas lalo pa sa bago kong Bulakenya ang Oshi na pangalan ay Max. Uy! Ano gusto mo? Naisingit niya pa ako guys sa Relapse Night. Wala namang matandaan na nasabi baka sakaling Ano to? Libreng checky? Hindi talaga makukumpleto ang taon ko kung wala si Max. Ano ba ngayon guys? Akala ko po Relapse Night. Ba't ang sweet nyo? Masayang masaya ako para sa'yo kahit trip ako na di umano eh. Marupok daw ako. Totoo kasi, guys. Pero galak kita makilala since day one of your journey and I know marami pang opportunities for you. At ngayon na naging part ka pa ng Senbatsu ng PFC 2025. Sobrang proud ako sa iyo and I can't wait for what's the future for you ahead. See you soon, my Max. I love you so much. Love, Neo Koroshi. Oh, thank you so much, Neo Koroshi.
Thank you guys. Naisingit niya pa yun sa relapse night. Akala ko kung ano na yung kikwento. Thank you. Thank you, thank you. Naging dami Oshi na siya. Ang sweet naman. Naisip niya, kaya lang wala ata siya ngayon dito. If nandito ka man, Yokoroshi, thank you so much for sending me this message. Napaka-sweet naman. Grabe. Grabe ang mga masterpiece. Talagang we find ways. No, talagang naisingit niyo pa ako sa relapse night. Andito siya kanina, tapos umalis siya. Ay, nako. Yes, thank you guys. Parang kailangan ko nung energy boost na yan. Okay, let's go. Let's go. Thank you so much sa mga naniniwala sa akin, guys. And sa mga nanonood ng live ko ngayon. Ayun. Thank you. Next. Okay. Ang relapse song niya, please mention my name. Okay, hi Viniel. Ligaw tingin. Uy, ligaw tingin. Okay, let's see. Ay, shucks. Ang tibok ng puso kung sa'yo lang. Ito ba yun, guys? Oh, sending love message. Wow naman. Hala ni Yokoroshi, kakatapos lang nung iyo. Bakit naman ganun? Thank you again. Wala ka kasi kanina. Thank you again ni Yokoroshi. Naisingit mo pa yun. Sabi ko, ang mga masterpiece, we find ways. Naisingit niya pa yun sa relapse night. Hello po, Mama Les. Ay, sayang. Saan? Wala na. Di mo nakita yung real-time na reaction. Paano ulitin yan? Thank you so much sa message mo. Sobrang thankful ako, guys, at nandyan kayo. So, yan. Thank you so much. Na, yung energy ko, na boost. Wala na tuloy. Wala na yung real-time reaction. Ayaw nga, may nag-record naman. Okay, so, Viniel. Tignan natin ano ang kanyang relapse story. My clean. Unspoken feelings. ... Thank you, Kurai. Ano to? Oh. Sabi niya, Unspoken Feelings by Viniel. Yes, I like you, but I know where to stop. I know my place, my limits, and the line I shouldn't cross. So I won't chase or confess. I'll just quietly admire you from a distance. Maybe one day these feelings will fade. Maybe they won't. But for now, just let my heart feel without expecting anything back. Hindi ko alam kung ano klaseng yun, guys. If na malungkot or na happy for him. Since I feel like, alam yun, may mga times na when it's like, may mga happy crush na healthy. Alam niyo yun, yung parang, kapag, siguro feeling ko ganito yun, yung kay Viniel. No. Oo nga ang ganda, Viniel. Parang akala ko nung una pong. Thank you, Brother Shigia. Thank you, Hijacks and Savior. Diba? Parang, ano yung sabi ko? Parang siyang poem, right? Poem? Parang silax-lax. So, Viniel, ayun, yung sabi ko, if sad or not, kasi parang, in a way, kasi feeling ko, it's like more on a happy crush to, feel ko. You know, yung parang ginagamit niya, I just wish na, since ganito, diba? Sabi mo, I'll just quietly admire you from a distance. Siguro, use mo na lang yon as your motivation para inspired kang gumawa ng mga bagay-bagay. Diba? Ginagawa niyang motivation. That's great. Pero siguro if you gather enough courage, ganun, okay rin namang
Speak your truth. Uy, speak now. Taylor Swift. So, alam niyo yun, like, ayun, if you're ready, diba? Para no regrets. Oo nga, Tin. Diba? Walang distance. Okay. So, yun. Ang cute lang nung sinabi niya. For now, just let my heart feel without expecting anything back. Pero tama yun, guys. Any emotions, even if hindi sa love, dapat feeling ko, yun, emotions are meant to be felt. Oh, Emi, ano naman to, Max? So, yun. Huwag kayong matakot sa emotions niyo, guys. Huwag kayong papalamon sa sadness and everything. Accept nyo lang na if you're sad, pero don't let, alam mo yan, huwag nyo kayang parang like tumigil yung mundo nyo for that one emotion. Kasi isang emotion lang yan. Ang dami pang iba, diba? So, yan. I hope you get what I'm trying to say. Okay, next. Please keep it anonymous. Okay, isa pa siyang panot. Panot number 2. Ikaw ang sagot. Sige. Siya ang sagot. Ako ang sagot? Ako ang sagot? Sabi ni panot number 2, I had someone that I can say that I was really connected with. Though I guess fate had a different path for me, for both of us. Oh. It all started way back in 2015 to 2016. Someone introduced me to this girl who is a few years older than me. At first, it was all casual. We texted almost every day. The best part, despite not having lots of things in common, first sentence, kilala na? Despite not having lots of things in common between us, I could feel that there was a genuine, strong connection. I still remember vividly that one time she opened up to me about her frustrations with her parents, and I gave her an answer that I feel like prompted us to be closer despite not seeing each other yet. Uy, sino to? Then came the fateful day that we finally met face to face. She asked me for help and directions at our province's test office since my university was in the same area. Even though she was with her classmates or friends, we were in each other's spaces, not holding hands or anything. Okay. Talking and getting to know each other. Getting to know. Since I knew the routes, I took them to the office, showed them where the cheap cafeterias are, and a little excursion at the nearby park while we wait for their papers. Tari, excursion? After that day, we texted every day. Oh, ito na naman tayo. Baka matulad ka kay panot number 1. Not called since my allowance back then can't even cover my living expenses with my cell phone's load. Oh. Messenger. Diba? A month or 2 after our first meeting, she got a job at a different province. Ay. We still texted each other despite the distance. However, one time during our summer break, she texted me which got me by surprise. She said, "Alam mo na panaginipan kita." Ay! Ayan. Panaginip na yan. Nasa stage ka tapos nagigitara ka at kinakantahan mo ako ng ganito. Ikaw ang sagot sa mga dalangin. Oh, tininig ng lahat ang aking paglalambing. And I tell you guys, that message made me feel butterflies and made me think that she might be the one. Might. Parang nakakalimutan ang relapse night nga pala to, hindi. Hi, Sushi! Thank you sa madaming gift, Sushi! Hindi ko nakita, sorry.
nakafocus. Thank you din, Brent. It made me think that she might be the one. Then, to be honest, I really didn't know what to reply back. But I couldn't reply since I didn't had any load back then since it was after a destructive typhoon traversed our area. Uy, sana safe ka. By the way, SIM cards back then usually expire when you couldn't put in load for a month. And yes, my SIM card expired and I couldn't text her immediately. To make matters worse, my phone back then also broke. So yeah, while writing this made me realize, what if I suddenly ghosted her? Hala! What if her last message to me made me back off? What if I still... Hello! Oh, this what ifs, guys. What if her last message to me made me back off? What if I still made an effort to text her to know my status and what I felt with her last message to me? However, it's been more than a decade since then and she might finally have a family now. I have since moved on from that situationship in my life. I guess this really is fate's way of telling me that she is still... Ano? She is... Uy, parang sakto yung next. That she's still not the one for me. I'm still waiting for my one and only until now. Uy, hala, but parang ang sad kasi parang it's almost, diba? Ayun na sa mga wala, virtual hug po kay sender. Grabe, wait lang. Kasi yung kanya, it's not entirely, kumbaga, baliktad kanina, kayo yung nag-ghost. Ito naman, in a way, iniisip niya if siya yung nag-ghost kasi hindi siya nakapag-text. Hindi mo ba kabisado yung number? Walang closure. Ayun lang, walang closure. I think, ayun yung ano dun guys, malala. Kasi kumbaga, kapag napuno kayo ng what ifs, diba? Parang mapupuno kayo ng what ifs, isipin nyo if ganito, ano ba yung nangyari? Ayun sinasabi ko sa inyo yan kanina guys eh. If may gusto ko ngayong gawin, thank you sa finger heart, Sushi, if may gusto kayong gawin, gawin nyo. Kaysa mag-regret kayo in the future. Ang hirap naman mag-advise sa kanya, hi Saika! Ano ba? Parang if kanina sabi natin tama lang na nagmahal siya guys, isipan at number 1 ang problem is sa maling tao. Ngayon naman maling panahon, kanina right time, wrong person, ganun. Ngayon, wrong time, right, ano yun, di ba may ganun? Right person at the wrong time. Diba? Ayun, parang ganun nangyari sa kanya. Nagmahal sa maling panahon. Diba? Kakalungkot lang yung puro what ifs niya. Kasi, pero siguro para huwag kang mag-overthink dyan. Siguro, ayun. Baka if para kayo talaga, guys. So, fate will find a way na magkita kayo ulit. Uy, malay mo, diba? What if you try to reach out? Pero kasi super tagal na. Wala. Try mo kayong i-search sa Blue app. If may family na or wala pa. Diba? Kasi what if single pa rin siya? Diba? Baka iniintay ka rin pala niya. Siguro kasi maintindihan naman yun eh. Siyempre, bata ka pa nun, tas unstable yung situation, tas bumagyo pa and everything. Diba? Baka naman hindi ending yung story mo. What if hindi pala siya ending? What if ano pala yun? Chapter 1 to 10. May chapter 11 to 100 pa kayong gugugulin. Diba? Yes.
take a risk. Don't be afraid, guys. Nag-take ng risk paminsan-minsan. Ganun. And sabi nga sa First Rabbit, kahit na masaktan, hindi ka tatakutan. Ayan. Diba? Risk for what? Para lang ma-decline. I mean, syempre, talagang may chance na maging ganyan. Pero at least, wala kayong re-regret sa future. Diba? Sabi naman sa bingo, pinagtagpo pero di tinadhana. Totoo yun. Papa Jesus, parang ganun nangyari sa kanila. Diba? Paano kung wala na siyang babalikan? Huwag mo nang hanapin. Ayun lang, dalawa lang yan eh. Pero if curious ka talaga, you can check. Pero if okay ka na, gusto mo nang mag-move on tuluyan, huwag mo nang balikan. Talaga, Kuya Vincent? Ano ba yan? Ba't kayo ganyan? Late kayo. Hi, Saika. Pero ganun kasi talaga. Kasi parang siguro yung ibang mga tao, hindi sila yung nagiging the one. Diba? Pero at least, diba? Meron kang ganung klaseng kwento sa iyong memory. And I hope na siguro maging lesson na yan sa future. Na para wala kang what if. If talagang sinisigaw ng puso mo na gawin yung isang bagay, then just do it, guys. Diba? Late ang senders. Ala na. O, kung nakamove on na siya, wag nang balikan. Okay, let's see. Next story is from... Ba't ayaw mag-ano nito? Rotate. Okay. Let's see. Kalahati na tayo. Come on, next again. Keep it anonymous. Okay. Sige po, panot number 3. The song is Cave Down, This Is Home. Search ko lang yung This Is Home. One day I will have everything that I pursue. Yes, I am so. Let's go. Parang wala siya dito. Hi, before you read my story, be sure to just give me some advice and don't badmouth that girl we talk about. Sige po. Uy, wala naman tayong binadmouth, ha? And we separate peacefully. I'll appreciate it. And thank you for this opportunity to share some pain or rant. Okay. Yes, guys. Ayun nga talaga gusto ko sana. I want na yung masterpiece is magkaroon talaga tayo, guys, ng parang safe space ba, kumbaga. So, thankful nga ako, guys, na nagsisend kayo ng ganito. Kasi, parang, alam yun, may sabi mo nakaraan, parang, although makulit ako, yung live, minsan, healing siya, guys. So, ayun. Sana, pag nilalabas niya dito, meron kayong outlet pa. Diba? Kasi sabi na bottle up niyo yung emotions niyo. In my second grade college, my GF ako, LDR, ba't naging Islam? Bigla ako. Basta hirap nun na time. I constantly became BOBO about nun. Until now, na-remember ko kung gaano ko ka TANGA, ba't naman sensor mo na to, kuya? But I'm in love in that time, so yeah. Naghirap kasi ako nun. Cause constant quizzes, exam, and projects, so kaunti na lang time ko sa kanya. Kasama pa oras sa family at friends ko. We are always fighting about that. Bakit sa free time lang daw ako makakall kahit wala na akong specific time sa kanya? Ganon, ganyan. And always ako nagkumbaba. Always ako magsasabi na sorry, cause ganon, ganyan.
Kasi sometimes, alibay ko raw is hindi na makatotohanan. And that time, pagod ako kaya sinabi ko lahat sakit sa kanya, lahat pagod paghihirap ko sa school na punta sa kanya ay natulog ako. That time we talk like talagang nakikinig siya sa side ko. And that makes me feel love talaga. Sometimes may kasalanan na talaga ako, like no constant update. Sometimes changes plans, I constantly change it for her and para peaceful ang kanyang mind. A years past our relationship, naging matatag and pagsasama namin kahit LDR. Alam na niya patterns ko and she apologized naman pag mali siya, like both of us is living a nice relationship. Until someone called her a guy. A guy. And yun na yun. Na guy is liligawan siya noon after nakilala niya ako. Hmm? That guy is may trabaho, may pera at consistent pa rin. Ligawan siya and si me, I became defensive and always said to her na, do not call him. Itaboy mo siya sa buhay mo. But ayun, dami advice sa kanyang friend, sino raw pipiliin niya, ako or yung guy na yun. May confident dun na low. Like, grabe naman, ba't pa siya nagdadalawang isip? Sana hindi na lang niya ako sinagot. Parang sa sobrang, niya mag-rant. Guys, sinuloy-tuloy niya to ng type. Diba sabi niya sa akin, mag-usap kami ng maayos nito? But wala, parang inaccept ko na pagkatalo ko. Nakafocus na lang ako sa pag-aaral. Kung mag-call kami, my expressions are cold na. Naging manhid na ako. Wala akong mapagsabihan nito sakit kasi I don't want to be a burden. December noon, malapit na anniversary namin. She confessed she cheated on that guy. Then my face is wala, dead ma lang. She explains it like sa experiment lang. But wala hindi ako naniwala. May trust sa kanya, nawasak. Nag-apologize lang ako sa kanya. Sabi ko, quote unquote, siguro ginawa mo sa akin to kasi inuuna ko pag-aaral ko sa paningin mo. Nawala na akong oras sa'yo. And that I said to her na, sige, thank you, doon ka na. Salamat. Salamat. But this story not done. Sa TANGA ko nun. I gave her a second chance and she switched to a manipulator. Girl, like ako nun, kahit may makausap lang ako na babae na classmate, magkaselos na siya. Kahit other circle of friends ko na mga babae niiwasan ko nakos, nagsaselos siya. Ganun nakalala, mas lumala pa yung sakit but I endured it cause binigay ko yung second chance. Third year na ako, nag-iba yung schedule ko kasi mostly thesis na yun. So, grabe focus ko sa schoolworks. Daming projects, conference, at iba pang ginagawa namin sa school. Makauwi na lang ako, call sa kanya. Sometimes, chat na lang ako na matulog ako ng maaga. Then, 3 days before defense, sinabi niya sa akin maghiwalay na kami. A lot of begging ginawa ko nun. And I realized baka hindi na kaya, so I agree. Pagka bukas nun, nag-sorry nun, siya. Wala raw siya sa isip nun. And for me, it's time to close it kasi wala, no changes pa rin. Sakit pa rin nadama ko. Kaya ayun, goodbye na after natapos defense namin. Lahat sakit yun, iniyak ko in 5 days. Hindi ako lumabas sa kwarto ko and gave myself to God to help me live again. Several months passed. Graduation namin noon. I saw her note sa chat app. Ako, multo, and my CS. I thought okay na siguro. Need pa namin mag-usap. So yun, usap kami and she says, sorry. Like, genuine na yun. And I say thank you and we close our chapter na. Oo nga. Grabe. Grabe na to. Panot number 3. Ay, wag ko nga daw. Wait, siguro sabi ko lang, dama ang music parang, alam mo yun? Siguro, at one point, naging toxic. No? Right? So, in a way, I think, okay na close yung chapter. Siguro take that na lang as
alam mo yun, parang, learn, hindi, para kasi, hindi siya learn. Kumbaga, keep the good memories. Diba? And, humanap ka ng taong mag-treat sa'yo ng, in a way na you deserve to be treated. Diba? Kasi huwag kayong papayag, guys, na minamanipulate kayo and everything. You deserve better, guys. Not just better. You deserve everything, guys. You deserve the whole universe. Lahat kayo may karapatang mahalin ng tama. Uy! Diba? So, yan. Wag kayong maging bare minimum enjoyer. Ang bare minimum, kaya nga bare minimum. Diba, guys? So, don't waste your time on people na hindi gini-give back in the same way na binibigay niyo sa kanila. Diba? Diba? Deserve niyo all the love in the world, guys. Ang mabait niyo kaya. So, wag kayong papayag na para kayong nakastuck sa box. No. Wag. And if nagiging toxic na, yes, it's better siguro to leave na agad. Right? Or if fix pa naman, yes, sige, try nyo. Pero if parang like sumusobra na talaga, guys, don't put yourselves through that. Love ko kayo. Dapat hindi inapi yung mga love ko. Okay. Next. Mention my name, your editor. Parang kilala ko na siya agad. Mention my name. So, pangalanan kita. CP. Okay, let's go. Hindi pa doon. Okay. Hi, Mikami Ashi. It's my first time I opened this story to someone, but I hope you enjoy reading this story of mine. There's nothing too crazy naman sa story ko. I just want to rant. Okay, sige, go. Rant well. This story happened when I was in grade 10. I had a girlfriend, let's call her C. She was the type of girl na sobrang obsessive, manipulator, childish to the point na nasasakal na ako sa mga ginagawa niya. By the way, the first month, para silang same nung kanina, no? Na naging kami maayos naman. But patagal, it became so toxic to the point na even though I was busy with schoolworks, work, personal matters, gusto niya siya lang kinakausap ko. Kahit hindi ako makapag-update to her, sinasabi niya na she's breaking up with me pag hindi ako nag-update. And one time, I was with my pamangkin's birthday. Yung mga cousin ko nag-aya mag-pick kami lang magpipinsan, and yung pinsan ko is puro girl. I sent that pic to my GF as an update, but she took it the wrong way. She thought I was with someone else and accused me of being with another girl. I tried to explain, but she didn't listen to me. And after that day, pagpasok ko ng school, nalaman ko na lang na pinakalat niya sa buong campus na nag-cheat ako, which is not true. Hala. At dahil doon I was being backstabbed, back and forth. I got depressed. I got to the point na I didn't know what to do, so I decided to break up with her. Kasi everywhere I go, I hear them say about me. And yung cheater, diba? Even my closest friends, sinasabihan ako ng ganun. It breaks me lang na everyday when I come to school, naririnig ko yung mga false accusations na yun. So I got tired going to school and decided to drop. Hala ka! To drop out! For my own good. And now last month, I got a message from her saying she's sorry for her wrongdoings. Now I forgive her na. It's the least I could do. I just wanna say na nasayang yung isang taon ko nang dahil sa kanya. Ano? Yun lang, ate. Yun lang. Thank you, Ate Max. Love you. Hello. Wait. What? Thank you for... Oh, first of all, thank you
at shinare mo to, feeling ko mahirap sa kanyang i-share to. Yes, parang nagulat lang ako kasi parang super mali to the point na you dropped out. Kasi parang it's like parang naging bullying na siya in a way. And taking it real, Sarina, I just feel bad na you had to go through that. I'm so sorry. Andito ka ba ngayon? Oh my gosh, deserve mo ng isang virtual hug mula sa aming lahat. Diba? Communication. Yes, communication. Communication is the key. Bakit kaya siya naging like to the point na super diba? Parang hindi naman sa pagiging OA, pero parang yung nangyari, it can really break a person, diba? Kasi grabe, lalo na nasa school environment, parang ang lala, diba? So I think ang masasabi ko is don't think na mahina ka dahil umalis ka dun sa relationship na naging shift. You didn't, alam mo yun, parang hindi ka naman nag-give up. Don't think of it na parang nag-give up ka. Pinotektahan mo yung sarili mo, and I totally support your decision. Okay. So, thank you. At may message mo to sa akin, and if gusto nyo guys mag-rant or anything, just sige, message nyo sa akin. Or itabi nyo for Relapse Night. Kung i-message nyo, hindi man ako mag-reply, guys. Habas ako yan. Pero grabe lang yung nag-drop kasi grabe. Parang even if nag-sorry, wala, parang yung 1 year ng buhay niya, guys. Guys, I feel bad. Wait lang, charge lang ako, guys. Baka mamaya. Sana okay na siya ngayon. Feeling ko ang bigat nun, lalo na bata pa, ha? Grade 10. To go through all that. Nakakasad. Diba? Kasi parang masyado siyang bata, guys. Parang masyado naging immature yung yung relation, yung diba? So, sana maging katulad nung sabi ko sa inyo dyan, guys, parang main lesson pati kanina is if parang hindi nyo nare-receive pabalik yung same love na binibigay nyo sa iba, no, that's very wrong. Diba? You deserve nga all the love, guys. Huwag kayong papayag na ginaganon kayo. Di pwede, di papayag si Max. Huwag na itong magjowa. Ay, yes. Kayo din, ilalaban ko na. Okay. Next. Keep it anonymous, okay? Cornelia Street. Let's go. Sabi niya, ay, ang haba. Grabe, nalula ako, guys. Hello po, I'm from the faraway land of Yugoslavia. Keme sa'yo. Nangyari tong story ko way back 2023 pa, nung second year college pa ako. Nag-aral ako that time sa school located sa San Mateo, Rizal, near SM Mateo. Oh, major clue. Yung course ko kasi di siya talaga, so bilang lang yung students. Na-enrolled? Wait lang, parang hina ng music, guys. Under that. And since onti lang enrolled students, sinahalo lang kami sa ibang programs na kasame namin ng subject na tinitake for the whole semester. May nagiging circle of friends naman ako every time, so expected na agad na after months mag-adjust na naman ako with new set of people. So ayun, way back January 2023, first day of classes noon, and twice a week lang, pero
lang ang face-to-face namin, medyo pabor sa akin since ayaw ko na nga ng social interactions masyado. Pero nung papasok ako ng school noon, may nakasabay akong common friend. Friend of a friend, pero naging classmate ko na rin before. Itago na lang natin siya sa pangalang Carding. Carding? Hindi naman kami awkward, and also, nung nakita kami, nagbatian kaming dalawa. Like, uy, hello, kamusta ka? Mga ganun. During stay namin nun sa terminal ng UV, while nagwa-wait kami na mapunong sasakyan, nagchichikahan muna kami. So, nag-catch up lang and all, nabanggit ko. Sa kanya, napapasok ako ng school sa... Huh? Ano? Sa IC? Huh? Then, basta yun. Then, nag-gulat ako kasi papasok din pala siya. And guess what? Classmates kami. Uy, nalaman ko lang nung pinakita niya sa akin yung list and andun pangalan naming dalawa. So, ito si Carding, mabait siya. For real, for real. Gentleman siya, may pang malakasang humor, and pag magkasama kami talagang tawa lang kami ng tawa. Fast forward, after like 2 weeks of being classmates, again, ang daming nangyari. Pinakilala ko ni Carding. Lakas ng music. Yan. After 2 weeks, ang daming nangyari. Pinakalala ako ng Carding sa mga friends niya since first year college, mga business adang courses nila, and sobrang saya rin nilang kasama. During that 2 weeks, naging sobrang close talaga kami, lalo ni Carding. Pero sinusure ko sa sarili kong hanggang ganun lang kasi may jowa na siya that time. Ang funny lang dito, super close kami as in never na paghihiwalay. Kaso during online classes namin, never kami nag-uusap sa mga social media. Alam mo kung bakit? For the reason na makikita daw ng jowa. Huh? Nya, and magagal. Ba, may tinatago ba siya? Sabay kami pumapasok every 9 a.m. kasi nga magkalapit lang bahay namin. Ang only way lang namin para ma-update ang isa't isa ay through text. Yes, textmates kami for year 2023. Text talaga. Makaluma pero no choice. Gusto namin na sabay pumasok and yun lang ang way namin. Di ako yung tipong nagpapaload kasi may wifi naman kami and bihira ako lumabas. Pero dahil sa kanya bigla na akong may load 1 week straight. Around 6:30 a.m. mag-text siya ng gising ka na. Sabay tayo pasok ha. Di ko nare-replyan agad kasi 7 pa ako magigising. So, syempre, pagkagising ko, iti-text ko rin agad siya. Ewan ko ba, pero natataranta pa ako mag-reply nun kasi may something na rin inside me na gusto ko siyang makasabay or ayaw ko siya magalit kasi di ako makareply agad. Pag magkasama na kami doon sa terminal or sa UV, may ibang saya talaga. Umabot kami sa point na sabi niya sa akin, may plano akong bumili ng motor this year. Pag nakabili na ako, di na tayo mahirapan sa biyahe. And I was like, hala? What are we? Oo nga, tanungin mo. Siyempre, sa utak ko lang yun, sinabi, ganda ko naman. Pero legit yan, may times pa pag jeep sinakyan namin pa Marikina, bababa kami sa bilihan ng motor sa Concepcion, sa Marikina, kasi gusto niya daw magtingin ng motor na bibili niya. Then one time, mag-uusap kami sa jeep about sa motor, kasi dalawang motor yung pinagpipilian niya, hindi naman ako maalam sa motor. So sabi ko, ikaw, anong bang gusto mo? Sakto, bababa na rin kami ng jeep noon, sabay sumagot siya ng, ikaw? Ikaw? Ate, oo nga. Sa kanya, ikaw, ano bang gusto mo? Ay, hindi, charot lang. Ikaw, ate, sabi niya sa akin, question mark. Tama ako nang narinig, di ako bingi, pero pababa na kami ng jeep nun. So, pagpatay, mali siya na lang ako. Or baka naman kasi tinanong lang ako kung ano ba tingin ko, yung magandang motor, pero wala nga akong alam. So, di ako sumagot. Pagbaba namin, medyo naging awkward kasi di man lang siya tumawa. Yun na lang sana sign ko para di mabaliw. Kasi wala talaga, naging nonchalant siya bigla. Para medyo umokay yung atmosphere, tinanong ko na lang siya kung kumain ba siya. Kumain ka na ba? After ng pangyayari, thank you, Neil. Or may ganap, bawal kami mag-sorry ng pics na kasama siya. Dapat di siya kasali sa pic. And di dapat nagtatag sa kanya. Kasi tinatago niya sa jowa niya. Strict yata kaya ayaw niya. Hanggang sa umabot kami sa point na gagala kami sa bahay ng friend namin sa taga QC. Pero para kumain and such,
papatay siya ng data or mag-airplane mode kasi chat and tatawagan daw siya ng jowa niya pero ayaw niya sagutin kasi di siya nagpaalam. May one time, panainabot na kami ng 9pm sa galaan. Imagine 10am pasok namin sa school and hanggang 1pm lang dapat pero inabot kami ng gabi para lang gumala. Tawag ng tawag yung jowa niya pero di niya sinasagot. Sinabi ko sa kanya, uy, sagutin mo yung tawag, baka nag-aalala na siya sa'yo. Kaso sagot lang sa akin, wag na mamaya na lang pag-uwi. Nagpatuloy yung ganong sistema ng almost 2 months. Sinuggest namin sa kanya, bakit yan na lang isama yung jowa niya next time para naman di nag-aalala. Pero ayaw niya talaga isama. Pero sa mga ginagawang yun ni Carding, plus pagiging mabait niya, caring and all, parang there's something developing inside me. Taray, buntis yan, sabi niya. Ate ko. Hello? Wala ko na-mute. Kaso di ko afford mag-confess. Kasi iniisip ko that time, baka na-misunderstood ko lang yung mga ginagawa. Pag magkasama kaming dalawa, baka nga, I was only a friend lang talaga, pero binigyan ko ng meaning yung mga actions and words niya towards me. Bago pumasok ng school, kakain kami, pagtapos ng school, mag-ice cream kaming dalawa. Ilang yung sakay, dalawa sa brand na yon habang nakapapalipas na oras. Pagsakay kami ng jeep, sobrang caring niya na para bang kaming dalawa lang yung sakay ng jeep. Never ako nag-confess, kahit naguguluhan na rin ako sa nafe-feel ko. Siguro I'm just longing for that romantic feeling kaya na-enjoy ko yung mga bare minimum niyang ginagawa. Kasi naman after school, kung saan-saan na kami agad pupunta ng kaming dalawa lang. Kakain sa Nyaban, Jollibee, and all. Nag-uusap ng mga nakakatawang moments, plans sa future na para bang kasama niya ako hanggang pagtanda. Hanggang sa nagplano kaming magkakaibigan na mag-swimming by last week of trimester para makabanding. Natuloy siya, the same thing happens. Ang saya ko pagkasama ko siya and talagang iba yung ngiti ko. Wala nang itinatago. Kaso weeks after enrollment na for next semester, pero may nagbago. Di na siya nagte-text. Bihira lang yung gala namin kasi bawal na daw siya. Sabay pa rin naman kami pumapasok and umuwi pero may distant feeling, di tulad ng dati. Di na rin kami naging classmate the following trimester kasi magkaiba na kami ng subjects at na-take. Nag-start lang yung classes na di na ako ulit nakatanggap ng message from him. Walang kamusta and all dahil nga di ako makatiis, ako na nag-first move. I reached out. Niyaya ko siyang gumala ulit pero ang reply niya lang sa akin, di daw siya pwede kasi pupunta yung jowa niya sa kanila so di siya papayagan. Doon lang nag-sink in lahat sa akin. Baka nga binigyan ko lang ng meaning yung mga nangyayari pero it was nothing pala and there was a girlfriend nga pala na start pa lang ng journey and na-mention na I changed my number. Na-mention na. I changed my number. Yes, kasi I'm petty. Last contact namin last year, he messaged me yung Blue App saying na may binibenta siyang mga jackets and hoodies. Saging friends pa rin naman kami sa bumili ako ng ate ko. Dineliver niya sa bahay yung na-receive kasi pauwi pa lang ako from work that time. Di niya na-receive kasi pauwi pa lang siya. Nagkayayaan ulit na kain daw kaming magkakaibigan sa labas. Pero umayaw ako. Bukod sa pangit sked ko sa work, edi pa rin ako nakakalimot. Kaya may baka ma-evil ay up until na wala na talaga kaming contact and all. We still follow each other in the Blue App and Pink App and yun na lang yun. At least has a part in me na very thankful sa kanya. For making me experience the feeling of being happy with someone. I wish... Ay, nawala. Him? Wala. 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 Wait lang guys. Yun. Pero, at least there's support in me na very thankful sa kanya for making me experience the feeling of being happy with someone. I wish him the best. So, dyan nagtatapos kong story, Max. Ang lesson dito ay wag delusional. Baka mabarang eme. Kaya yung request kong song, something, na in-apply ko sa sarili ko kasi ever since those things happened, I never walk
the same places we've been together kasi bumabalik yung masasayang memories namin together pero parang sakit lang nadudulot sa akin. Thank you and thank you and I love you so much. Oh, I love you din. Natatawa ako sa story niya. Ang daming, parang nabasa ko pati emotions eh. Oo, hanap ka ng ibang lalaki. Parang ang red flag naman nun. I mean, may jowa pero binigyan ka niya ng mixed signals. Wait. I mean, hindi ka naman magiging delulu if walang nagpapadelulu. Red flag. Huwag ka dun. Buti na lang huwag ka dun. Diba? Yung mga ganun banat na anong gusto mo ikaw, ay huwag ka dun. Huwag ka na dun. Parang pare-pareho kayo ng binabanatan kanina pa. Diba? So, sana na-enjoy mo yung feeling na inlababo ka. Diba? Oh. Take that as a great experience na lang. Pero, wag kang hanap ulit ng ganun. Hindi ka niya deserve. Hindi ka niya deserve, ate ko. Wag. Wag. Hindi talaga. At least, tama ka kasi, hindi mo naman kinyos yung line. Diba? So, kasi parang consistent siyang paasahin ka. Diba? Without any clarity. And, ayun, mixed signals. Thank you for sharing that with me. Pero, just know that you deserve better. Diba? Para kang kumain ng dilatang walang label. Yes, Lux. Yan. So, Sender, you deserve better. You deserve better and you will find someone better. I know. I'm sure. You'll be okay din. Huwag mo na siyang isipin. Hindi niya deserve maisip mo. Next, okay? Wala siyang song request. Please mention my name. Hi, Zakage. Attack on Titan anime made me decide not to bear children in the future. Hi, Max. So, sana okay ka the time mabasa mo ito. Medyo iba sa story na nasubmit ng iba. Here's my story. Quick rundown muna sa Attack on Titan. Koya, ano to? I'm sure alam to ng mga viewers mo and baka ikaw din. So, may lahi na Eldian, sina Eren Armin. Hindi mo ba napapanood ng ayos to, guys? Spoiler. Sila ang guys na may ability or curse na maging Titan. They are portrayed as devils ng ibang mga lahi dahil sa threat nila and sa history na rin to destroy nations using their Titan's powers. Men and group living in Marley and they are subjected to labor, suffering, and racism. Some are even used as weapons just because there are parang ano ito binabasa guys? LDNs are suffering and may lead sa ibang lahi. That's the Titan problem. Edian. Paano ba? Mahirap. Later in the anime, Zeke, brother of Eren, proposed a plan called Euthanasia Plan. The plan was to use the power of founding. Alam ko na tuloy. Wala na, huwag nang panoorin. Ano? To castrate all LDNs. That way, hindi na magkakaanak ang mga sila. Through the years, since wala na sila kakayahang magkaanak, unti-unti mawawala ang lahi nila. Mawawala na ang Titans, ang mawawala problema nila, solving hundreds of world Titan problems. That's when realization in me kicked in. Naparelapse ako sa episode na yun at nagbago pa na ako sa life. Dick was right. If hindi ako magkakanak, hindi ko na maipapas ang trauma at paghirap sa magiging anak ko. If hindi magkakaanak, hindi nila maranasan ang hirap at cruelty ng buhay. I don't want to live na may regret na hindi ko may provide ang pangailangan ng nila financially at emotionally. That time, nag-decide ako na never na magkaroon ng anak in the future.
I grew up sa isang mahirap na pamilya. If may lower word pa sa mahirap, ayun ganun. As a kid, I'm malnourished, walang baon, laging walang ulam, walang gamit. Di ko na detalye, sobrang hirap talaga namin. Akala ko dati ganun lang talaga ang buhay, but noong tumanda ako, ang hirap mag-zoom in guys ng one hand. Puro trauma pala yun. Akala ko dati ganun lang talaga buhay, but nung tumanda ako, na-realize ko puro trauma lang pala yun. Hindi ako nakapag-cultural, nagtatrabaho ako ng maaga para makatulong. Isa rin to sa mga ayaw ko mangyari sa naging anak ko kung sakali ang ipasang responsibilidad ng magulang sa anak. O baka sabihin ng viewers may cancer ka lang, NGSB. Nagka-long-term relationship naman ako pero naghiwalay dahil sa reason, ba't ka naman makakancel? Isa na unrelated sa kwento ko, nag-decide na rin ako na never pumasok ng relationship. Ang unfair naman sa magiging partner ko kung malalaman nila na wala pala akong balak. Yan lang, Max. Di ko akalain yung sumikat na anime, pinanood ko lang yung pandemic ay magkakaroon pala ng malaking impact sa mga desisyon ko sa buhay. Hello? Ayun. Namamute ko guys. Sorry. Thank you for sharing with me. Kakaiba lang siya guys. Pero in a way, oo nga in a way, pasok pa rin siya sa relapse night. Since it's not a relapse about love life, pero relapse about yung naging life niya in general. Diba? So, relapse ng totoong buhay. I hope na yung sender na to, I hope, Zalkagid, na you're doing well. Just know na lahat ng sacrifices mo and everything, paghihirap mo ngayon, for sure, babalik yan sa'yo in the future. Diba? As long as nagsisikap kayo, guys, I promise na, yun, God always has a plan for us naman. Diba? So, everyday, huwag kang panghihinaan ng loob. Kinaya mo from noon and kakayanin mo pa for more years to come. And ayun, don't be scared na makancel ka. Syempre may kanya-kanya naman tayong opinions and everything sa buhay. So, ayun. Ang nakakatuwa lang kasi dahil sa isang anime, na-open yung kanyang eyes sa madaming realizations na about sa life niya and sa gusto niyang maging buhay in the future. And ang ganda lang din na iniisip niya. Siguro, ang gusto niyang sabihin na, ayun, hindi siya mag-aanak hanggat hindi siya ready. Feeling ko ganun yung gusto niyang iparating. Kasi, gusto niyang ibigay yung all the love sa magiging child niya in the future. To the point na kapag nagkaanak siya, guys, gusto niya yung kaya niyang i-provide everything. So, sana okay ka ngayon. I hope you're doing well. Kaya mo yan. Padayon. Next. Okay. Snow. Halation. Okay, let's... For holding you. Ito ba yun? Paano to guys? Orchestra version. Parang walang. Parang walang lumabas. When you hold me in the street and you kiss me on. Ito ba yun? Ito kaya yun, guys. Yan. Kaya mo yan in God's time. O okay din lahat, guys. Ayan.
Please keep it anonymous. Okay. Hi Max, ako nga pala si Blank. Si Panot number 4. And this is a story that happened way back in 2017. Active pa ako sa isang certain community. Meron akong friend na owner ng isang online shop. Thank you, Ram, sa gift. Itago na lang natin siya sa name na OC. Within the community, big daw si OC kasi siya lang mga well-known at trusted na online shops at that time. So, okay ako sa shop niya kaya kami naging tropa. Within that community, na-meet ko si girl na itago na lang natin sa name na TL. It's the simplest term. Si TL ay isang influencer. Ooh. Through the power of memes, naging friends kami. And, na-fall ako sa kanya. Nag-confess ako kaso ni-reject niya ako. Although awkward nung una, we remained being friends. During an event, I introduced them to each other and nag-suggest ako na mag-collaborate sila since pareho naman silang well-known sa community. A few months later, they announced na in a relationship sila with each other. Little did we all know na for the longest time, crush ni TL si OC at crush ni OC si TL. Pero they never made a move kasi di nila alam how. I just happened to introduce them to each other and after a couple of group meetups with mutual friends sa community, they hit it off. I'd be a liar if I said na hindi ako naging bitter, pero I eventually moved on. So siya pa ang naging tulay. Ngayong 2025, we're still friends. Di na ako gaano ka-active sa community, pero every once in a while, I still buy stuff sa shop ni OC. Usually special order stuff. Meron na silang anak and in all honesty, I'm happy for them. They're a happy family and they support each other and help each other grow inside and outside of the community. Wait, ano na may ending? Oh. Relapse. Aray ko nga. Naging tulay si... Wait lang, gulo ng buko guys, yung sinasabi. Naging tulay si Sender. Ayun lang. Just know na thankful sa'yo yung baby nila. Tas no, ninong pala siya. Ninong ka ba? Ang maganda lang, at least hindi mo naman sila, walang any resentment. Although sabi niya, bitter siya at first. Siyempre, di may iwasan. Pero, for sure, ibig sabihin lang nun, hindi pa yun yung para sa'yo. May mas better. Baka ayun pala ang role mo sa love life nila. Ang maging tulay. Charot lang. Joke lang. Sana okay ka ngayon. Anonymous person confession. Buong buo. Ang haba. Multo. Wherever you are, ba't di lumalabas guys? Meron mo to sa ano? Hi Chongbit! Parang wala. Parang wala. Okay. Let's go. Hi, this thing happened 15 years ago. I was in second year high school when this story happened. And siya ang totga ko. The one that got away. 11-11. Wait lang. Okay. Nag-wish lang muna. I met her when I was 12. Let's call her Miss A. Magbarkada ang kuya ko at kuya niya. May crush naman kuya niya sa ate ko. Noon, nagkakilala kami sa Makati. Our family is one of
store owners done before. Now, both of our parents already retired and closed their... Ano? Nawala ako, guys. Both of our parents already retired and closed their own stores. Continuation sa story ko, childhood best friend ko siya, but to be honest, naging crush ko na siya since the day I met her, but I chose to keep it a secret. I imagine I was 12 years old when I felt a serious one. Medyo cringe kung iisipin mo that's what it is. We became close. Uy, puppy love. To each other. Lagi ako tumatambay sa store nila. Lagi kami nagkakakwentuhan, nagkikita at nagkakasama lang kami tuwing summer sa Bulacan. Kasi nag-aaral before. Kaya yun talaga ang time namin to bond. She grew up in a strict family and she's a kind of girl na talagang study first. But our friendship continued. Binigyan niya pa ako ng remembrance noon, yung pic na fave ko nung pinakita niya sa akin. Family album pics nila, tapos nilagay niya sa likod ng always remember me, your friend. Shock sa pangiti ako ng sobra. And ayun, fast forward 2012, 2 years after nagkausap na kami sa text at Blue App, mga panahong sa com shop ka lang makakapag-open ng Blue App. Our communication continued even though alam kong may crush siyang iba. Di ko pinahalata na nagselos ako but the guy is moved out na sa US way back then. Nalungkot siya kaya ako naging karamay niya. Few months after, sa continuous namin ng communication, dumating ako sa point na umamin na ako sa kanya. But I'm happy kasi alam at feel na niya pala sa akin noon pa man at doon masasabi kong naging MU kami. Nagbakasyon ako nung nag-sem break ng 2012 sa Makati. Shocks! Sobrang na-miss namin ang isa't isa. Tumambay kami sa rooftop ng building nila and doon, niyakap niya ako ng sobrang higpit. Di ko alam pero ang bilis ng tibok ng puso ko and I enjoy that moment na magkasama at magkausap kami the whole day. Sobrang clingy niya sa akin, yung lambing pa na akala mo GF ko na siya but syempre still study pa din ang priority. Fast forward January 2013, my grandfather died. Oh, condolence. And doon siya binural sa Makati. Well, doon din ako nagkaroon ng chance finally makasama siya ng mas matagal. Nagstay ako hanggang malibing si Lolo and nag-best date ever kami ng last day ni Lolo. Best date ever ng... Siya ilibing. Sobrang laki ng naitulong niya sa akin that time kasi kahit pa paano nabawasan yung pain ko ng pagkawala ng lolo ko. Well, yung usong video ko dati, ngayon yan ang ginawa namin nung nostalgic kasi I was staring at her lang the whole time. Kumakanta siya, sabi pa nga niya baka matunaw daw siya sa titig ko. Fast forward 2 months after it's summer again, 2013 summer I should say, one of my painful summer vacation. Kasi yung time na nagka-problema na kami, nalaman kasi ng parents niya yung sa aming dalawa. So, ayun, di naman siya tutol sa amin. Ang gusto lang talaga nila maglayo muna kami to the point na kinausap na ng papa niya si mama about sa amin. And ayun, pati ako gusto na niyang kausapin. But naduwag ako, Max, di ko alam. Pero siguro kung naging matapang ako, baka siguro pilaban niya din ako. Ang nangyari kasi di ko na hinarap yung parents niya. Ewan ko, Max, ang laking duwag ko, sobra noon. Doon niya siguro napagtanto na di ko siya kaya panindigan. We end up on chat. Sobrang masakit, Max. Buong summer vacation ko dinala yung pain to the point na pumunta ako ng Laguna sa bahay ng kuya ko at doon nakapag-relax at nakalimot ako hanggang natutunan ko nang tanggapin na di kami ang tinadhana. Pinagtagpo pero di tinadhana. Bingo. Kayo nang kung merong mga tao na pinagtagpo pero hindi tinadhana, isa kami doon. Well, last kong balita sa kanya is nag-asawa na siya at kinasal na sila. If you ask me what I feel right now, I'm so happy for her even if I'm not the reason of her happiness in her life anymore. Maybe in another life, baka siguro kami na talaga nakatadhana o baka sa reincarnation ko maging tama na sa amin ang lahat. Kaya nga, baka may multo man ako sa buhay siya yan. May mga bagay talaga na di natin kontrolado sa mundo, kaya nga dapat sulitin mo ang mga bawat segundo, minuto, oras, araw, buwan at taon, nakasama mo pa ang taong pinakamamahal mo kasi hindi mo masasabi ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. At least no matter what happens, so treasure mo yung moment nyo being together. Kaya nga if you ask me kung nagsisisi ba akong nakilala at minahal ko siya, ang sagot ko dyan ay hindi. Sobrang saya ko na naging part siya ng story ng pahina ng aking buhay na libro, kaya't ako ngayon ay lumipat sa bagong pahina
bagong pahina ng aking storya. I want to end my confession or story with a message to Miss A. Miss A. Are you listening, Miss A? Miss A, wherever you are, no matter what you are doing right now, I just want you to know that I'm so thankful na dumaan at tuminto ka sa buhay ko kahit panandalian. At maikling panahon lamang masasabi kong sobrang naging maligaya at masaya ako. Alam kong masaya ka na sa buhay mo, na meron ka sana pagpalain kayo ng ating Panginoon. Alam kong kapangalan ko ang iyong napangasawa. Ngunit alam ko na kaya kanyang mahalin at alagaan higit sa pinaramdam ko sa iyo noon. Ingat ka palagi, Miss A. And for the last time, let me say these words to you. I love you, goodbye. Oh, parang alam ko agad sino siya. I mean, judging from the way na mag-type and kung taga saan. Ang masasabi ko lang is, kung ano siya, guys. Kawawa. Ba't naman ka na? Hindi mo naman kamukha, Kuya James. Ay, charot lang. Charot lang. Siguro, feeling ko lang if hindi ako. Totoo ba? May kayo. Totoo ba? Sabi niya, you deserve better. Sabi, you deserve better, James. O, hindi ako nag-reveal. Totoo pala? Akala ko lang. Inamin mo naman. Okay lang yan, Kuya James. Feeling ko, alam mo, Kuya James, if multo mo siya, multo ka rin niya. Multo nyo ang isa't isa. Feeling ko, kapangalan mo, inimbita ka pa. Kasi inimbita pa pala siya no, nasa guest list. Oo nga, sa sobrang multo. Pero siguro, baka, ano din to parang yung kanina, right person, wrong time. Diba? Timing. Want to see for Yoroshiku? Kapag wala sa timing, parang naglalaro ng luksang gabi. Ano? Diba? Wrong timing talaga. Diba? At di ko alam ba't lumabas sa akin yung sa Watch Me for Yoroshiku. Kapag wala sa timing, parang naglalaro ng Kuya Gabby, just know na baka hindi kayo nagkatuluyan kasi you deserve to be with someone na mas ite-treasure ka pa in a way na deserve mo. Kasi nga sabi ko sa inyo guys, you deserve all the love in the world. So, ayun. Baka yung mga wrong timings is just proof na hindi pa yun yung para sa inyo guys. Diba? Baka, ano lang yun, parang mga take that time na mag-grow. Baka, binibigyan lang yung heart mo ng mga lessons, Kuya James. Na para kapag dumating na talaga yung person na para sa'yo, mas okay. Pero alam nyo guys, wala na palang next. Okay, so, we almost end. Pero, guys, nalaman kong almost marami sa inyo ang bare minimum. Ang kahit bare minimum, okay na. Ba't ganun? Ba't ginaganyan ang mga masterpiece ko? Well, guys, you deserve everything. Promise. Walang halong eme. Grabe kayo. Kasi, tignan nyo I mean, in a way na kung gano'n nyo ako guys mahalin at minamahal, alam kong you guys are capable of so much love dyan sa puso nyo. So, gusto kong maisukli sa inyo yun guys. In a way na hindi kayo na-treat
na parang you're less than your worth. Guys, alam nyo, huwag nyong ibaba yung self-worth nyo para sa isang tao. That's a big no. Alam nyo, if it's the right person, itatrato kayo niyan, guys, ng tama. Diba? Deserve ni James yung... Ano? Yun na pa nga sa... Ano yun, James? Ayun. So, yung parang kay Kuya James, akalangkot man, pero i-move on mo na, Kuya James. Diba? Ikaw lang masasaktan if hindi ka mag-move on. And kayo rin, guys. I hope na by sharing yung stories nyo, kahit paano nakatulong sa inyong mga mag-move on. Kasi, ito talaga gusto kong maging outlet. Yung masterpiece night. Diba? Happy evening card. Na in a way, makatulong sa inyo, guys. Kasi, ayun nga, parang feeling ko lang, ang daming stories, guys, na naawa ako kasi parang na-shatter yung puso nyo. Wow, na-shatter nung time na yun. And I hope na kahit papano, di ba kasi nakakatulong if parang nailalabas mo yung ano nararamdaman mo, nakakatulong. Right? Isang James na. So, grabe ka, Tin. So, sana makakahanap kayo, guys, na itatrato kayo ng tao. You deserve better. Hashtag masterpiece. Deserve better. Ganon. So, ayun. Thank you. I think ayun lahat ng entries. So, sana next time mag-entry ulit kayo and madami pang dumating. Ayun. And I'm sorry, guys, pala if I have to end this live in a bit kasi ang aga ko gigising bukas, guys. Ayusin ko pa yung isasakit. Wala pa rin akong final. So, sana makahanap na kayo, guys, nung kukompleto sa original na bingo na kanta. Hindi yung pinagtagpo pero di tinadhana. Uy! Gusto niyo ba? Gusto niyo ba kasama ko bukas? Pag sinabi niyo gusto niyo, pupunta ako. Pero andun nga, shinare ko. May live ba? Gusto niyo kahit basta makauwi ako. Basta makauwi ako at kaya ng energy, guys. Magla-live ako. Para kung sabi niyo ako kung anong ganap bukas. Ewan ko. Excited ako. Na kinakabahan, guys. Bukas. Excited na kinakabahan. Baka naman talaga ang MN Loves, totoo, Kuya Lee. MN Loves stands for I mean love ngayon daw. Tignan mo si Gio at si Tin. Living proof. Pati si Garge. Oh, may date si Kuya James. Nakahanap na pala siya. Hindi na pala siya malungkot. Hindi na siya sawi. Nahiya ako, guys. Bukas, parang nahiya naman ako. Parang wag na. Nahiya ako sa inyo bigla. Pero, I'm inviting you guys pala. Para kayong parang i-treat nyo siya, guys, as parang extra from the sulong. Imagine nyo, free lang yun bukas, guys, Diba? Parang siyang, for me, parang pumunta kayo bukas kasi yung bukas, guys, parang siyang mini pahapyaw of what you can expect sa sulong 2025. So, I hope, guys, na andun kayo. Kasi, di ba, Kuya James? Nakuha mo. Para siyang, para siyang, freebie. Parang preview. Para, it will leave you guys wanting more. Wanting more!
Nahawa na ako sa pag-i-English nyo. Napapalabas si Sam. Sam is inviting you to SM North tomorrow to watch kami ni Ruff Ruff. Sam and Ruff Ruff are inviting you to watch the Flash Mob tomorrow. Saan nga yun? Sa SM North. So, naiya ako sa inyo, guys. May kayo. Ano mang gagawin ko kaya doon? Itigan ko kayo, guys. Itigan ko kayo isa-isa. Kaway na naman ako ng kaway doon. Kahit ko nang kumakaway pabalik. Ilabas ko si Sam, baka matakot si Latin. Pwede ko sabihin, saan side ako para alam nyo? Bawal ba? Bandang ano ako, guys? Right ako eh. So, sa point of view nyo, left nyo. If right ko, left nyo. Tama, di ba? If kumare, nakatayo ako dito, nasa right ako. So, left nyo. Ang gusto mong pumunta bukas. Ay, hindi ka ba makakapunta, we? Tama no, Kuya James. Hello, suot ko yung contacts ko, guys, para makita ko kayo. Para malinaw. Feeling ko, nagsabi si Brent kanina pupunta siya. Kaya nung di siya admin. Si Lux pupunta yan, feeling ko. Or ikaw, Tin. Feeling ko ikaw, Tin. Kuya James, pupunta ka ba, Kuya James? Kuya Lee, pupunta ka ba? Or pamasahe tsaka ticket. Of your hand, I can feel you holding on. Ang cute, guys, ng bago. Yung sweet. Alam niyo yun? Yung ganun yung step. So, ayun. I'm sorry if hanggang 11:30 lang ako. Maawa kayo, guys. Ang layo eh. Ang aga kong gigising. Papa Jesus, late na late naman. Papa Jesus sa attendance check. Papa Jesus, ang late mo. Thank you po sa I'm ready. Pumasok si Papa Jesus kung kailang tapos na yung relapse night ng masterpiece. Wala, di na pupunta ang admin. Bakit? Sino ba kasi? Sabi ko, Pay ko sweet tooth. Sige, habang pa-end tayo. Sweet tooth. Yan. Okay, let's go. Cute ng step nito, guys. Cute ng step. Gusto nyo gawin ko yung dance? Pag nag-cut time. Your love is sweet like watermelon gum. It's probably not so good for me, but I don't care at all. This candy crush, I hope it's never gone. Bikini. Pwede rin, Marge, no? And my new bikini. But how can I separate? Regulate your love's got me high. Sino ba, Kuya Gabi? Si Ate Cheng ang layo. Si Tin? Feeling ko si Tin. Sweet tooth. No, I can't help it if it Wants you. I know there's plenty worse addictions, but I just can't help the feeling. Me and my Sweet tooth. Problem with heart and your own. You really have to work for it, but still don't get a lot. it's 4 a.m. Sino? May kayo. Sige, huwag na kayo pumunta. Huwag na.
Thank you, Marge. Sige, magpupunta kayo doon, guys. Kung ma-redeem your account. Tapos, Kuya Gabi, ikaw pala, ano? Talaga, Mama Gigi? Pakita ka sa akin, Papa Gigi. Reveal yourself. Reveal yourself. Nahiya ako sa inyo, guys. Ba't ako nahiya sa inyo? Ba't ako nahiya? Dapat nakita tayo dun, wala na. Dapat ako na kami Oshi nyo. Sabi ko na eh, Kuya Gabi, sabi ko na eh. Sabi ko na eh, Kuya Gabi, I knew it. I knew it. Wala, may pimple ako, guys! Eme naman. Lumabas pa siya ngayon. Wrong timing. So, ayun. Good night, everyone. I have to go because I have a lot to do. Ayusin ko pa yung mga dadaling ko bukas, guys. Kasi, medyo malayo ang meet-up. So, I have to... Alam niyo naman ang traffic sa Bulacan. Super traffic, guys. Palabas pa lang dito sa amin papuntang highway. Ilang oras na. Tapos Sunday pa bukas. Traffic. So, I'm sorry. Pabawi na lang ako, guys, ng live. Promise. Matapos lang ang ganap. Okay? Diba? Ayan. Thank you, guys. Thank you. At you're so happy for me. Thank you. At ang saya ko rin dahil shinare nyo, guys, yung iba-iba yung stories for today. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you. Ano na yung week bukas, diba? Parang gusto ko sabihin yung baduy. Ano ba ba? Uy, wag makatulog, guys. Pag wala akong tulog, ako ewan. Thank you, Gio! So, good night, guys. I'm sorry. I'm sorry. Uy, nakalagay dun, Papa G, siya po. Sulong. Nakalagay, sulong. Hindi nyo binasa. Tignan nyo, yung post ko, hindi nyo binasa. Basahin nyo, guys, yung post ko. Thank you, Austin. Thank you, Vincent. Oo nga, wag, guys. Tutang na zombie mode pa. Ang pangit ko nun. Maga pa. So, good night. Tsaka chismis. Ano yung kay Vincent? Sa Blue App. Papa G, shish. I'm na 48 marks alone. Di naka-follow sa page ko si Papa Jesus. Papa Jesus? Papa Jesus! What are you doing? Papalabasin mo si Sam. Sam told you to follow Emerald 48 Max. Ay, naka-follow pala. Oh, sorry na. Sam says sorry. Ruff says sorry. Sorry. Your call is unavailable. Ano? Para talaga ako, guys, sa karaoke. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And the song you played is Good Night. Good night, guys. I'm sorry. Love ko kayong lahat sa kita tayo bukas. Good night. Bye-bye. Dami ko pang gagawin kasi pa ako matutulog, pero sige, good night. Good night. Posting daw.